nyo sa ating buhay ay may mga pangyayari na dumating na hindi natin inaasahan. Mga bagay na hindi mo masasabi na ito ay mabuti sa'yo, maganda sa'yo, pero ito po ay dumating sa atin, sa bawat isa sa atin, naranasan natin. At mayroon pang mga pangyayari na darating. Amen. Mga darating na mga bagay na parang saliwa sa mga bagay na ninanasa mo. Ngunit dahil sa salita ng Diyos, ang sinasabi po sa atin ng Panginoon ngayon, rise up and move forward. Amen. Amen. Ang may lakas ng loob. Amen. Mamuhay ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Amen. Na tayo po ay ni-encourage ng salita ng Panginoon na tayo ay bumangon at umabante sa buhay na to. Amen. Magpatuloy. Amen. Sa ating ugnayan sa Panginoon at itoon yung ating hinaharap. Amen. Yung ating bukas sa hinaharap. Hindi sa mga bagay na nakalipas. Kundi tayo ay humakbang tungo sa magandang bukas. Now, paano ba tayo makakasulong? How to move forward? Number 1. Na tip mula sa salita ng Panginoon ay sa Matthew chapter 26, verse 41. Na sinabi po dyan, watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. So number 1 po na dapat natin gawin upang tayo ay patuloy na makasulong, patuloy na mag-move forward, ay kailangan po ay matuto po tayong magbantay at manalangin. Amen. Amen. Kasi sa buhay na ito, napakahalaga po yung bantayan natin yung ating sarili. Number 1. Amen. At tayo po ay manalangin. Dahil sinabi salita ng Panginoon mismo na ating binasa, ay upang tayo ay hindi mahulog sa tukso. Marami pong tukso na dumarating sa ating buhay. Sabi po dyan, ay itong ating espiritu ay willing naman talaga eh. Amen. The spirit, our spirit is willing indeed. Gusto niya na sumunod sa salita ng Panginoon, kaya lang yung laman. Bigo na makasunod, bagsak. Amen, ang ating katawan. Madali siyang madaig ng tukso ang laman na yan. Mahina yung ating laman. Kaya nga napakahalaga sa atin ang laging manalangin. So, kailangan po maging alerto tayo sa buhay na ito. Amen. At tandaan natin, mayroong mga spiritual na panganib. Hello? May mga panganib sa espiritu na nais humila sa iyo palayo sa Panginoon. So, kailangan maging watchful tayo, mapagbantay tayo. Amen. Be watchful and aware of spiritual challenges. Marami pong mga hamon sa buhay na ito. So, kailangan manatiling nagbabantay, manatiling nananalangin. Amen. Upang hindi sumabit. Yes. Upang hindi mahulog sa tukso. Ang daming tukso eh. Lalo na dito, sa abroad. Ang daming tukso. Kasi isa lang ang deo mo, tayong maraming hila. Yes. Ang laman, ang tukso, upang bumigay ang ating laman. Ano yung tukso yun? Ito yung you will abandon. Iiwanan mo na yung pananalig mo sa Diyos. Amen. Hindi ka na maniniwala sa mga aral na natutunan mo. Amen. Because of difficulties of life, yung mga pagsubok sa ating buhay. Kaya iiwanan mo na yung pananalig mo sa Panginoong Jesucristo. Amen. Sabi nga dyan, dito, sa salitang ating binasa, the Spirit indeed is willing. Gusto naman niya na makasunod eh. Hello? Gusto naman niya sumunod yung Espiritu mo. Kaya lang, yung body, yung katawan, ayaw. Tigas ang ulo. Gusto kang hatakin. Mahulog doon sa tukso, sa alok ng mundong ito. Amen. Na hindi makakapagbigay sa'yo ng tagumpay. Amen. So, tandaan po natin, mga minamahal ng kapatid, yung pananalangin. Yung pananalangin natin, dito natin sinasaliksik yung gabay ng Panginoon. Dito tayo nagkakaroon ng lakas upang mapagtagumpayan natin yung anumang mga tukso na dumarating. So, magitan ng panalangin.
Dahil katulad nga sinabi ko sa inyo, the spirit of desire, nagnanasa siya na makasunod. Gusto niyang sumunod. The spirit desires to do right. But the human weakness, yung flesh, yung body, bigo siya na makasunod. Kaya sabi dito, be always on the watch and pray. Amen. Lagi tayong magbantay-bantayan natin yung ating sarili. Baka kala mo nasa faith ka na, pero wala pa. Amen. Tandaan po natin sa Biblia mismo, yung nagsasabing, Lord, nangaral naman ako Lord, nagpagaling naman ako ng may sakit. Lord, nakilala, sabi ni Lord. Amen. Kaya maraming mga nagsasabing Kristiyano, born again, hindi makakapasok sa langit. Kaya nga sinabi rito, always watch and pray. Upang makayanan natin yung mga tentasyon na mangyayari. Hello, paglabas mo, may temptation na dyan. Yes. Amen. Manalangin tayo. Magbantay lagi upang tayo po ay makatayo sa harapan ng Panginoong Hesus sa kanyang pagbabalik. Ano ba yung marapit na dumating si God? Nasa Matthew chapter 24 po yan, nakasulat. Nakikita na natin yung kaguluhan ng mundo, kagutuman, kawalan ng pag-ibig ng tao sa Diyos. Nakasulat po sa Biblia yon. Amen. So kailangan natin nabantayan yung ating sarili at manalangin upang pagharap mo sa Panginoon, hindi ka mapapahiya. Amen. Amen. So be ready. Amen. Hindi natin alam kung kailan. Hindi naman sinabi ni Lord doon kung anong oras, anong araw. Nandyan ho ba kayo? Amen. Be ready. Maghanda kayo sa pagdating ko. Kailan yon? Hindi natin alam. Kaya nga laging maghanda. Amen. Be prepared for Christ's return upang tayo po ay makaharap sa Kanya. At sa pagharap natin, hindi tayo mapapahiya. Number 2, how to move forward. Aside from watching and praying, walk in strength and truth. Tayo po ay magpalakas, magpalakas sa Panginoon at mamuhay ayon sa katotohanan sa salita ng Panginoong Jesucristo. Amen. Joshua chapter 1 verse 9 says, have I not commanded you? Diba? Sinasabi ko sa inyo, tinatagubilin ko sa inyo, sabi salita ng Panginoon, be strong and of good courage. Amen. Hello, magpakatatag. Tibayan mo yung loob mo. Yes. Amen. May laban. Yeah. May mga tukso. Para lumayo ka sa Panginoong Jesucristo. Para mawalan ka ng pananalig. Huwag mawalan ng pag-asa. Amen. Amen. Dahil sinabi pa dyan sa talata na yan, ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay isa sa iyo. Amen. Amen. Remember? God, Emmanuel. Amen. Hello. Amen. God is with us. Nasa sa atin. Kaya be strengthened in the truthfulness of God's Word. Hawakan po natin yon, yung salita ng Panginoon. Amen. Magpakatatag. Sabi mo sa katabi mo, magpakatatag. Lakasan mo ang loob mo. Amen. Huwag matakot. Pagkat sasamahan ka ni Yahweh. Amen. Amen. Hindi kanya pabayaan. Amen. Hello, mga malalakas na loob. Yes. Amen. Matapang ka na harapin kung ano man yung pagsubok sa buhay mo. Yung ano man tukso. Amen. Matapang ka na harapin. Magagawa po natin yon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo sa atin. Amen. Si Korea 4 verse 6 says, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Amen. Sinasabi po niya kay Zerubbabel, ilagay mo doon yung pangalan mo. Amen. The word of the Lord to Femi. Amen. Amen. Not by might, nor by power, but by my Spirit. Amen. Amen. Sabi ng Panginoon, hindi mo kaya sa sarili mong lakas. Yes. Amen.
Hello? Amen. Sa sarili mong diskarte, maalam ka, everything nasa iyo na, akala mo yun? Hindi. Amen. Kundi sa pamamagitan lang ng ating Panginoong Diyos. Amen. Kasi kung minsan nagmamalaki tayo, hindi ba nyo nahalata? Pag everything is okay sa buhay mo, nakakalimutan si God. Amen. 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 Pero kung may problema, may mga pagsubok, naku naman, talaga rin naman. Amen. So, dahil alam mo, yung pagsubok na yung pagtatagumpayan mo dahil sa Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Psalms 18:32 says, "It is God who arms me with strength Yes. and makes my way perfect." Amen. So siya lang ang nagbibigay lakas. Amen. Siya yung nag-iingat sa'yo. Amen. Hello. Kaya nga dito sa atin, sa inyo, walang quitter. Amen. Amen. Sabi ko, walang umaayaw. Amen. Amen. Hello. Ang mga tunay na mananampalataya, hindi ayawin. Amen. Amen. Hinaharap yung problema, yung challenge sa buhay. Siya po yung nagbibigay ng lakas. Amen. Hindi sa sariling lakas sa atin. Psalms 73 verse 26 says, "My flesh and my heart fail, but God is the strength of my heart and my portion forever." Amen. Marami nagpapahina sa'yo, di ba? Hello? Maraming gustong pabagsakin ka. Mawalan ka ng pananalig sa Panginoon. Pero sinasabi mo sa sarili mo, ang Diyos ang aking lakas. Yes. Amen. Ang Diyos ang aking kailangan. Amen. Huwag kang mabalaho dyan sa kinalalagyan mo. Amen. Amen. Umalis ka dyan. Amen. Rise up. Bumangon ka. Move forward. Umabante ka. Dahil kung hindi ka abante, mabubulok ka dyan. Amen. Okay? Number 3, how to move forward. Amen. Upang magtagumpay sa buhay na ito, stand firm in faith. Amen. So, kailangan maging matatag ka sa iyong pananalig. Manindigan ka sa pananalig. Tayuan mo yung pananalig mo. Amen. Amen. Huwag kang pumagat doon sa mga tentasyon. Dulot ng kahirapan, dulot ng problema, dulot ng pagsubok. Hello? Kundi kailangan ikaw ay manindigan sa pananampalataya mo. 1 Corinthians chapter 16 verse 13 said, "What? Stand fast in the faith. Be brave and strong." Tayo po ay pinapalakas talaga ng Panginoon. Amen. Maging handa, magpakatatag sa pananalig. Amen. Marami pong nakakaalis ng pananampalataya sa panahon ngayon. Amen. At kailangan matatag tayo. Amen. Hello? Dahil ang Diyos mismo, gumawa para sa'yo. Hindi mo nakikita, pero makikita mo ang resulta niyan pagkatapos. Amen. Kaya nga advice sa atin ng salita ng Panginoon para tayo ay maging matatag sa ating pananampalataya. Ephesians chapter 6 verse 11 and 13, "Put on the whole armor of God." Amen. Isuot mo yung buong baluti ng Diyos. Amen. Na ibinigay sa atin. Ano yung mga balutin yun? The Word of God, the Bible. Amen. Hello, kaya kailangan po binabasa natin ang Biblia. Napakahalaga po ang ng Panginoon. Isuot ninyo. Amen. Alam po yung pag tayo po ay nakikipagbaka sa dyablo, kailangan suot mo yung whole armor, yung baluti. Hindi, lumalaban ka, nakapadyama ka pa. Walang pumupunta sa gera na nakapadyama. Amen. 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 Kundi full gear siya. Kaya sabi dito, put on, take up, isuot mo, kunin mo ang salita ng Panginoon. Amen. Upang makatagal ka sa pakikipaglaban diyan sa mga tukso niyan na gustong alisin ang pananalig mo sa Panginoon.
Gusto kang papanghinain. And dahil salita po ng Diyos, when we are saying, God, I love you, kailangan mahal mo rin ang kanyang salita. Yes. Amen. Dahil si God at ang kanyang salita ay iisa. Siya yan. Amen. We love God? Yes. Amen. Mahalin natin ang salita ng Panginoon. Amen. Kompleto po yan. Nandyan po yung mga blessing ng Panginoon. Nandyan yung mga babala niya, yung mga warning niya. Amen. Hello. At pag hindi po natin binabasa yan, hindi natin alam kung ano yung warning, yung ikapapahamak mo. At yung magbibigay sa'yo ng tagumpay. Amen. So kailangan po, amen, yung salita ng Panginoon, dala-dala natin. Amen. Amen. Nasa puso natin ang salita ng Panginoon. Minemeditate mo araw-gabi. Sabi nga kailangan minemeditate natin ang salita ng Diyos. Hindi yung mga bagay na nagpapahina sa'yo. Amen. Kundi salita ng Panginoon ang i-meditate mo. Amen. Amen. Dapat yung minemeditate natin yung salita ng Panginoon. Dahil ito mismo ang magbibigay sa atin ng katatagan sa buhay na ito. Amen. Upang tayo ay magtagumpay, lumahad at pag na Panginoon, di ako, Lord. At i-welcome na ka ng Panginoon. Amen. Hello, number 1, how to move forward? Watch and pray. Pangalawa, walk in His strength and truth. Amen. Kailangan mamuhay tayo. Alam mo yung sitwasyon mo. Kasinungalingan yan Truth. Ang totoo yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Number 3, Stand firm in faith. stand firm in faith. At ang pang-apat, rise in God's power. Amen. Hello, bumangon ka sa kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa'yo. Amen. Remember, we have the power. Amen. Sabi salita ng Panginoon, Acts chapter 1, verse 8, sabi ganon, ang banal na Espiritu Santo, pag dumating sa'yo, siya yung kapangyarihan mo. Yes. Amen. You have the power. Power to overcome. Amen. Hello. Amen. Ang banal na Espiritu sa ng Diyos. Amen. Suma sa atin sa bawat tumanggap sa Kanya. Amen. Hallelujah. Praise God. Rise in God's power. Huwag kang ma-stuck dyan sa problema mo. Pag 2026 na, ano ka ba? Amen. Iwanan mo na yung 2025. Lumilipas na nga yung 2025, nandun ka pa rin. Same problem. Same difficulties. Nandyan mo ba kayo? Same temptation. Ay, sumulong ka. Bumangon ka dyan. Umalis ka dyan. Kailangan niya ang Diyos. Kailangan mo ang Panginoong Diyos. Amen. Kailangan natin siya. Amen. Amen. Para makaalis doon. Amen. Hello. Ako, hindi mo na alam, Pastor, yung dinaranas ko ngayon. Rise up! In God's power. Amen. Hello. Amen. Yung nararanasan din ng katabi mo yan Tama ba? Amen. Iba lang sitwasyon, ibang pangyayari, pero problema pa rin yun, kahirapan pa rin yun. Para bagang ikaw lang nakakaranas mo, parang ikaw lang yung pakiramdam mo, ikaw yung api-api, ikaw yung ano. Pero tingnan mo yung katabi mo, overcome mo yan. Yes. Amen. Hallelujah! Praise God! Kaya ka na dito, overcomer ka. Yes. Amen. Hallelujah. Praise God. Rise in God's power. Huwag hayaan ang sarili niya ma-stuck ka dyan. Amen. Umalis ka dyan. Alam ko nyo, ang sasakyan, pag hindi ayos, yung hindi align, yung gulong, masisira po yun Kaya kailangan yung buhay natin, i-align natin sa salita ng Panginoon. Ayon sa salita ng Panginoon. Ayon sa tagubilin ng Panginoon. Amen. Again, take up the whole armor of God. Amen. Put on the whole armor of God. Amen. Upang mapaglabanan natin yung sama ng panahon. Talaga pong pasama na ng pasama ang panahon. Nakalagay po sa Biblia.
Hindi na po pabuti. Huwag na kayo magtaka. Bakit ang lala na? Nasa Biblia na yun eh. Amen. Kaya lang you have the power, the Holy Spirit, na matatagalan mo yung anumang mga dumarating sa buhay mo. Amen. Amen. Hello? Take up yung salita ng Panginoon. Amen. Upang makatagal ka sa laban. Yes. Nanatili ka pa rin nakatayo. Amen. Isaiah chapter 40, verse 31 says, the Lord shall renew your strength. Yes. Amen. Amen. Ikaw ay kanyang palalakasin. Kung ikaw ay nanghihina na, palalakasin ka ni Lord. Katulad ng isang agila. Amen. Tatakbo ng tatakbo. Diba? Lalaki. Hindi siya manghihina. Amen. Amen. Yung nagbibigay ng lakas, ang ating Panginoon. In this 26, maraming susuungin niya. Pero ang mahalaga, amen, hello, matatag ang pananalig mo. Hindi ka bumibigay sa tukso. Amen. 2 Corinthians chapter 12, verse 9, and said to me, my grace is sufficient, for my strength is made perfect in weakness. So dito po sinasabi ni Pablo, sinabi ni God kay Pablo, sapat ang biyaya ko para sa iyo. Amen. At ito rin ang sinasabi ng Panginoon sa iyo, sapat ang biyaya ng Diyos sa iyo. Sapat ang tulong ni God sa iyo. Amen. At lalo pong nahahayag, sabi po dyan, lalong nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos kung ikaw ay mahina. Amen. Amen. Kahin mo, ang Panginoon ang magbibigay sa iyo ng ibayong lakas. Amen. Amen. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Hello, power made perfect in weaknesses. Amen. Hallelujah. Grace to move forward. Umabante ka na. Amen. Amen. Hello. O, sino ba yung taga-probinsya galing ng Manila? Di ba? Parang you have that grace. The grace of God is sufficient. Sapat ang biyaya ng Diyos para ikaw ay makaabante. Para ikaw ay makasulong. Amen. Ephesians chapter 6 verse 10 says, be strong in the Lord in the power of His might. Andyan na naman. Magpakatatag ka. Amen. Saan? Sa pamamagitan ng pagkakaisa, pakikipag-isa mo sa Panginoon Jesucristo. Amen. Ito yung constant communion mo sa Panginoon. Lagi. Amen. Ito yung ugnayan mo sa Panginoon. Kaya kung wala ka pang relasyon sa Panginoong Jesucristo, tanggapin mo si Kristo bilang panot mo, tagapagligtas. Amen. Hello? Amen. 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 At bibigyan ka ng ibayong lakas ng Panginoon. Amen. Hello? Be strong in God's might. Yes. Amen. Draw from God's limitless power. Hindi mo siya naubusan. Sa bawat isa. Lord, help! Ibibigay ni Lord. Amen. Power to endure. Amen. Power para ikaw ay makatagal. Diyan sa problema mo. Diyan sa sitwasyon mo. Amen. Hello. Hanggang sa ikaw, kamtan mo yung tagumpay. Amen. 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 Hello. Hallelujah. Praise God. Kung nangihina ka, ikaw na lang ang sabihin mo, tapikin mo yung sarili mo. Amen. Ba't ka nangihina? Si God nasa sa'yo. Amen. 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God has not given us the spirit of fear, but of power. Amen. Hello. Hindi ka tatakutan. Hindi ka duwagan yung ibinigay sa atin na espiritu, kundi kapangyarihan. Amen. Amen. So kailangan yung kapangyarihan yun na nasa loob mo. Kailangan lumabas yan. Amen. Sa magitan ng pagsasalita mo ng salita ng Panginoong Jesucristo. Amen.
Avoid those negative words. Amen. Na nagpapahina. Hindi ba nyo nahalata? Pag nagsasabi ka ng mga problema, lalo ko nang hihina. Amen. Amen. Tapos yung sinasamahan mo, puro problema din yung sinasabi. Samahan nyo yung mga positibo kung magsalita. Yes. Amen. Hello? Nandiyan ba kayo? Yes. Yung mga toxic people, naku, iwasan nyo yun. Amen. Tandaan mo, God has not given us the spirit of fear, but of power. Amen. Hello? Espiritu ng kapangyarihan. Amen. Hello? May kapangyarihan. Amen. So, Kristo, alam pangalan ng kapangyarihan. Yes. Ang in the name of Jesus. Kaya yung bata natin nagpisa, in Christ Jesus. Yes. Amen. Magagawa mo yon sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ano sabi pa niya? Philippians, lahat ng pangaluhod, lahat ng bibig magsasabi Yes. na si Jesus ay Panginoon. Amen. Ariyan mo ba kayo mga minamahal? Amen. Yung problema mo, parang lang yan. Yes. Luluhod dyan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sakit, pangalan din yan eh. Amen. Luluhod din yan sa pangalan ni Jesus. Yes. Amen. Hello? Makapangyarihan po yung pangalan na yan. Amen. Yan po yung ating lakas. Amen. Yan po yung ating kapangyarihan upang harapin ang anumang challenges sa ating buhay. Amen. Amen. So anumang hamon sa buhay, huwag mong atrasan. Harapin mo yun. Kasi lalo kanyang hahabulin. Nandiyan mo ba kayo? Harapin mo! Sa magitan ng lakas ng Panginoong Jesucristo sa buhay mo. Amen. Isaiah chapter 40 verse 29 says, He gives power to the weak and to those who have no might, He increases His strength. Amen. Amen. Yung mga nanghihina, napapagal na. Hello, ikaw ay palalakasin ng Panginoon Jesucristo. Amen. Kasi kung minsan nasasabi ng iba, no, nakakapagod na ang buhay na to, nakakasawa na. Di ba? Kahinaan po yun eh. Amen. Lapit sa Panginoon. Patakbo sa Panginoon. Amen. Hindi kung saan-saan. Amen. Amen. Pag may problema, may pangangailangan, ako, hindi mo na makatagpo kung saan-saan pumupunta. Isa lang naman pala ang tatakbuhan, si God lang. Siya lang naman ang mayroong kasagutan sa atin. Amen. Hello, remember mga minamahal, nasa atin yung banal na espiritu ng Diyos. At yun ay kapangyarihan sa atin para tayo ay makasulong tungo sa nilalayo ng Diyos na tagumpay. Amen. Hallelujah. The Holy Spirit ay nasa sa atin. The Holy Spirit is the promise of God the Father, the promise of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Na siyang magbibigay sa atin ng kalakasan. Amen. Sa buhay na ito. Amen. Psalms 29, verse 11. Dito po ako magwawakas. The Lord will give strength to His people. Hello, people of the Lord. Amen. The Lord will bless His people with peace. Alam po niyo kung tayo po ay nananangan sa salita ng Panginoon, sa mga pangako ng Panginoon, makakatulog ka ng mapayapa. Amen. Amen. Mayroon kang kapayapaan sa puso mo. Sa isip mo, mayroon kang kapayapaan. Amen. Hello. Kaya po ginaganyak tayo ngayong araw na ito. Rise in peace with God's power. Amen. Amen. Bumangon. Amen. Sa kapangyarihang ibinigay sa atin ng ating Diyos. Amen. Amen. So, bawat isa tumayo nga at sabihin natin, yung ating battle cry is 2026. Sumulong!
Amen. Let's shout our battle cry. Nandyan po sa ano. Shout our battle cry for 2026. In Christ Jesus, I watch and pray to walk in strength and truth each day. My faith stands firm, my heart is fixed. I rise in peace with God's power in 2026. Okay. Kaya Kristo Jesus, ako'y nagbabantay at nananalangin upang lumakad ng may lakas at katotohanan, matatag na pananampalataya, matibay